panahon ng pawis. Huwag po kayong matutuyo sa pawis. Kung inuubo kayo, kunting patalastas. Kung inuubo kayo, may gamot na sipuna. Ang sipuna po tayo dyan, hindi ko alam kung magkano sa kilo. Kagaganda. Thank you, Sister Tita. Hindi ko alam kung ano, Okay? Sobra kong pagkabisi, nakalimutan kong gumawa ng program para isalang ko yan. So, sundan na lang po ninyo sa bagay ng mensahe para may panahon tayong magbukas muli ng ating mga Bible. Ano po? Inihanda ko po yung lahat ng ating mga pag-aaral para sa first Sunday. Ano po? Mayroon po tayong magagamit po natin. Ano po? Okay. Meron po ba kayong mga karanasan napasa inyo tapos lumipas ang panahon, naalala nyo, nagkaroon kayo ng panghihinayang? Meron ba? Meron, di ba? Ano? Ano kaya yun? Bagay? Lahat tayo meron, di ba? Yung pagkakaalala mo, sayang. Hindi ko pala ginawa. Di ba? Ganun ba? Ano? Marami. Pero kaming electric pan, bilog lang. Lumang-lumang yan. Tapos dito lang siyang ganyan. E pag pinakita mo pala kayo sa mga antik, mahalaga. Nung araw, hindi na. Pero kung may pang-halaga, ang laki pa ng halaga nito. So makikita mo, ibig sabihin, hindi mo binigyan ng pagpapahalaga yung mga ganon. Di ba? Maalala mo kayo, ito pala mahalaga. Yan ang ano po natin. Yung bang binatang ka pagkatapos ng panahon na ang dami hindi mo pinapansin. Di ba? Pagkatapos na mapansin ngayon, masaka mo maalala. Kaya yung ano lang, hindi ko pantang kita. Di ba? Kung pantang sila kahit ilalo mo na lang entertain. Ganyan. Mga bagay na panghihinaya. Diba? Now, ang ating topic, live without regret. Mabuhay ka, talaga kayong sundan din. Mabuhay ka na wala kang paghihinayangan. Okay? Diba? Okay. Ang ating teksto, mga awit 139, talatang 16. Psalms 139, verse 16. Nandiyan na po. Pare-pare tayo magbubukas niya. Ito na pala. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na di sakal at sa iyong aklat ay pawang na nasulat. Kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang wala pang anumang sa kanila. Malalim. Malalim. Kaya sabi ko, hindi, mas magandang gamitin natin yun.
ng nabagong ano po ngayon. Ang sabi po rito, verse 16, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batiin mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Kakat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng kalangkas mo, ikaw lamang ang may alam. Yun ang napakadaling unawain. Ako? Madaling unawain. Okay? Okay? Tayo po'y manalangin. Ang banal, muli, maraming po salamat. Dahil ito na po kami Diyos, sa bahagi Diyos na kung saan nakahain ang katotohanan ng iyong mga salita. At patuloy Diyos, pagpalain mo po ang bawat Diyos sa amin. Sa bahagi ng aming pagkikisalo sa bahagi ng iyong mga salita, madama na ang Panginoon tunay na kabusukan spiritual. Bless mo po. Napatuloy Diyos, tanin sa aming buhay. Kaya din Panginoon sa inyong mga puso at isipan. Pagpalain mo po ang aming pagsasalo-salo at patuloy Diyos, gawad sa amin ng Diyos ang kabusukan spiritual. Sa pangalan ng Ipinso Kristo. Amen. Nasabi ko dyan sa verse 1, ako'y iyong siniyasat, batin mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim yawi ay tiyak mong nalalaman. Verse 1 hanggang verse 6, makikita ko natin yan, nagpapahayag po ng kanyang karunungan. Omniscience. Nako, siguro sa verse 1 hanggang verse 6, nako, ay tuloy nga natin palanggat, sige nga. O Panginoon, iyong siniyasat ako at nakilala ako. Verse 2, iyong nakilala ang aking pagtuto at ang aking pagtindig. Iyong naunawa ang aking pag-iisip sa malayo. Iyong siniyasat ang aking landas at ang aking higaan at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita ng aking dila, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo na ng buo. Iyong tinulong ako sa likuran at sa harapan, at inilapag mo ang iyong kamay sa akin. Last verse, ang ganyang kaalaman ay totoong kagila-gilala sa akin. Ito'y mataas, hindi ko maabot. Ipinakikita ko rito, yung omniscience, no? Yung tinatawag na all-knowing ang ating Diyos. No? All-knowing siya. Walang pwedeng ilihim sa Kanya. Iniisip pa lang natin, alam na niya. Diba? Yan. Ang sabi ng John chapter 21, verse 3 hanggang 6, yan. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, mag-iisla ako. Okay? Sinabi nila sa kanya, kami ba ay magsisisama sa iyo? Sila ay nagsiyaon at nagsilulan sa daong at ng galing yaon ay wala silang nahuling anuman. Okay? Ngunit nang magbuko ang liwayway, si Jesus ay tumayo sa baybayin, gayon ay hindi napag-alaman ng mga alagad na yaon ay si Jesus. Sa kanila ay sinabi ni Jesus, mga anak, mayroon ba kayong anumang makapain? Nagsisagot sila sa kanya, wala. At kanyang sinabi sa kanila, ihulog ninyo ang lambat sa daking kanan ng daong at makakasumpong kayo. Inihulog na nila at hindi na nila mahila dahil sa karamihan ng mga isda. Ano po ang relasyon po nito? Nako, ipinakikita ko rito yung bahagi. Nako, magdawag na sila doon. Mga professional na mga mangingisda.
Hindi ko basta manista sila Pedro, sila Juan, Santiago, si Andres, mga profesional na mangingisda. Pero namadamag na sila, wala silang huli. Nung dumating ang ating Panginoon Kristo doon sa kanilang lugar, doon sa Pampa. Nako? Sumigaw sa kanila, ihulog nyo sa bandang kanan. Alam ng ating Panginoon Kristo, maging pusod ng dagat, maging ang laman ng dagat. Nakuha niyo ito sabihin? All-knowing. Lahat. Nakaupo ka dyan ngayon. Alam ng Panginoon kung anong nasa isip mo. Alam ng Panginoon kung anong in-entertain mo ngayon. See? Alam niya pati kung ano ang mga bagay na nagpapabigat sa ating mga kaluban bago ang dumating dito. Alam niya lahat yan. Ano? Ang sabi na John chapter 2 verse 25, sapagkat hindi niya kinakailangan na sino man ay magpatutuo tungkol sa tao, sapagkat nalalaman na niya ang sinasaloob ng tao. Okay? Kahit hindi ka magsalita, alam na niya yung nasasaloob mo. Ito po yung ating Diyos. Ako, yung ating pinakatagpo ngayon. Okay? Alam niya ang kapanahunan, alam niya yung puso ng karagatan, alam din niya yung laman ng ating mga pag-iisip. Sa verse 7 to 12 ng Psalms 139, verse 7 to 12, balik natin doon. Mga awit, Kabanatang 139, talatang 7 hanggang 12. Saan ako paroroon na mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Sabay? Kung sumampa ako sa langit, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sion, narito ka. Ikaw ay nandoon. Sabay? Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at umahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papaknubayan ako ng iyong kamay at ang iyong kanang kamay ay hahawa sa akin. Tama ba? Hanggang 12. Kung aking sabihin, tunay, matatakpan ako ng kadiliman, at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi, ang kadiliman man ay hindi nakakubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkapariho lang sa iyo. Okay? Wala po tayong anumang pagkukumblihan nako, pagdating sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi niya. Saan ako magpupunta? Sabi niya sa verse 7, kapag ako'y makatakas, sa ibang espiritu ako ba'y makakaliwas? Kung dangit ang puntahan ko, tiyak na naroon ka. Sa daigdig na mga patay, tumimlay man ako'y, ikaw din ang kasama. Omnipresence. Ibig sabihin, sumasa lahat ng dako ang ating Diyos. Okay? Hindi lang alam ng ating mga pag-iisip. Hindi lang alam kung ano magaganap sa atin sa susunod na araw. No? Hindi natin alam, pero alam niya lahat. Bukod pa ron, yung kanyang presensya kasama. Kahit saan ka pumunta, kasama mo. Yan sinasabi ni Soriano, rin namin si Soriano. Narinig ka yan? Kung sa siyar ka ba, nandun din ang Diyos mo. Narinig ka niya sa kanya. Okay. Siguro, mabaho yung siyar niya. Kahit na mabaho siyar niya, sa Diyos hindi. Hindi. Sa kapangyari ng Diyos, hindi. Di ba? Kaya nga niyang pasukin yung karunihan ng kasalanan mo.
Ang Diyos kahit saan, walang limitasyon. Okay? Sa verse 13 hanggang 18, tinitingnan natin, una, ang kanyang omniscience or knowing. Ikalawa, yung kanyang omnipresence. Kahit saan dako. Pangatlo, yung kanyang kapangyarihan. Omnipotent. Kapangyarihan. Power. Ano po yan? Verse 13 to 18. Sapagkat iyong inanyo ang aking mga lamang loob, iyo akong tinakpan sa bahay bata ng aking ina. Pansinin nyo, kasi sinasabi ko magkaiba yung creation at alikakayanan at yun sa atin ngayon. Ang alikakayanan, lupa tinamay, buo na, wala pang buhay. Wala pang buhay. Kailan na nagkabuhay? Pag tinignan nyo sa English 2:7, pakikita, hiningaan ng Diyos. Yung butas ng ilong ng tao, at ito'y nagkaroon ng kaluluwang may buhay. Nabuo, bago niya binigyan ng buhay. Magkaiba sa sinapupunan. Sa sinapupunan, tubig pa lang. See? Wala pang sangkap. Wala pang daliri ni anuman. Tubig pa lang, kaya sinasabi ng mga, pwede pa yan, wala pang mga kamayan, hindi pa buo, wala pang daliri. Pwede pang hindi pwede. Kasi ang pinag-usapan natin hindi forma, hindi hugis, kundi buhay. Yung lalaki at babae, yung kanilang mga kulay. Nakakita na kayo ng palakang maliit, yung belly, may buntot. Kanya ang kulay ng lalaki. No? Yung sa babae, pag yan, nagpanalubong, isa lang ang pumasok, milyon niya. Pag pumasok, pagpintig na gano'n, nandun na yung buhay na mula sa Diyos. Nakikita natin? Nandun na yung buhay mula sa Diyos. Tapos sasabihin, ay wala pa, tubig pa lang yan. Di ba? Pwede pa yan. Pwede pa tanggalin yan. Wala pa. Nakikita natin? Buhay na natin pinag-uusapan. So, dito, makikita po natin, magkaiba yung creation, pero makikita natin, nabubuo ang tao sa loob ng sinapupunan ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Okay? Omnipotent. Nako, baka pamilya, God is powerful. Nako, ang anumang aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha sa tiyan ng aking ina, hinugis mo akong bata. Tuloy po natin. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang ako na kakilakilabot at kagilagilalas. Kagilagilalas ang iyong mga gawa at nalalaman mabuti ng aking kaluluwa. Ang katawan ko'y hindi nakumi sa iyo nang ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi ng lupa. Ngayon, sa natin nalalaman ngayon kung ano yung forma ng bata sa loob yan kapag ka na-ultrasound. Diba? Babae yan, lalaki yan. Pero ang Diyos, kita na niya lahat. Okay? 16. Nakita ng iyong mga mata ang aking mga sangkap na isakdal at sa iyong aklat ay pawang na nasulat kahit na ang mga araw ay pinakla sa akin nang wala pang anuman sa kanila. Pagka maalagarin sa iyong mga pag-iisip sa akin, O Diyos, pagkadakila ng kabuuan nila. Last verse. Kung aking bibilangin, higit sila sa bilang kaysa mga buhangin. Pagka ako'y nagigising, ay naging nasa iyo. Laging nasa iyo. Ako. Tignan ko natin. Sindami ng buhangin, sabi niya. Sabi, ang anong mga aking sangkap, ikaw o Diyos ang lumikha. Okay? Sabi ng verse 16, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan, matagal ng balangkas mo, plano mo,
Balangkas mo, ikaw lang ang may alam. Kaya makita natin, may mga, kala nyo, ganyan-ganyan lang kayo. Ako, hindi ako matulad niyan, ganyan na ako matulad. Huwag maligin sa sarili. Kahit plano ang gusto ko tayo. Nakaplano yan. May kanya-kanyang plano ang Diyos sa bawat buhay po natin. Kaya wag po yung nakamayon at tabi lang kayo sa doktor, katabi kayo sa ano, para kailanganin na kayo. Hindi. Meron kang hindi alam. Meron kang kaloob na hindi alam na iba, ikaw lang ang Diyos ang nakalaman mo. Ano? Ang sabi sa verse 16, ako yung nakita na lahat ko recorded. Ano po? Simula sa pagbuo hanggang sa pagsilang hanggang sa iyong kamatayan. Nakaprograma po yan sa Diyos. Ano sabi ng Job 14 verse 5? Yayabang ang kanyang mga kaarawan ay nangakasiyahan. Ang bilang ng kanyang mga buwan ay talastas mo. At ang iyong tinanggahan, tinagdak ang kanyang mga hangganan upang huwag siya makaraan. Ang ibig sabihin, malalim kasiyahan niya. Ang sabi niya, sa simula pa'y itinakda na ang kanyang araw at bilang na rin ang kanyang mga buwan. Nilagyan mo siya ng hangganan na hindi niya kaya lampasan. Ibig sabihin, takal. Meron po tayong limit sa bahagi ng ating mga buhay. Okay? Hindi mo pwedeng lagpasan. Nakukuha po ninyo ibig sabihin? Saglit kayo sa ospital. Nakikita niyo dyan, may mga tao dyan na umaasa na lang sa tangke, kanilang hininga. Umaasa na lang, binubulgat, putasan dito, para doon padaanin yung pagkain, pinapangis na lang. Ano? Kaya makita natin, ang Diyos pa rin. Kung makasabay sila, yun, Diyos pa rin, nakitangka. Pero kung hindi, yun pa rin, Diyos pa rin. Siya nakitangka. Kaya nga sabi ko, once na wala nang tinapos na kalaman ng doktor. Ako, sa isang pasyente. Once na nawala na ng visa, mga gamot, taray, gamitin sa kanya. Once na maging ang pera. Diba? Mahalaga ang pera. Kapanigan yan. Sasabihin niya, kung may pera lang kami, diba? Sana nalugtungan pa yung buhay. Pera at lulutong. Pero sabi ng Biblia, may hangganan, may takda. Once na maging ang prayer natin, nagbaw na sa kalooban ng Diyos. Yun ang takda. Hindi ka lalakas. Ito. 9 months ka, sa tiyan na yung ina, preparasyon yun sa buhay na nasa sanggituhan. Pagkakita mo sa isang maliwanag, preparasyon naman yun para sa buhay na pagwalang ng Diyos. Pero marami po mga tao na nakita ang liwanag na nabubuhay sa pagsasamantala. Ano? Pagsasamantala. Ang buhay po ng tao, sukat, may takal, walang lapis, walang kulang. Itunulad po tayo, sabi ng Biblia, sa damo. Yung damo, ano po? May part, isibol, may part na mamamatay. Bulak-bulak, may part, na ang tawag doon. Magpupukad ka, at may part na nalalanta. Yan po, yung buhay po natin. Diba? Now, ang karamihan, itinalaga ang kanilang mga buong buhay para sa mga bagay na nasa sanglibutan.
Ano yung pinakamahalaga eh? Yung mga natinirap na yan. Kaya nga ako nagpapakahirap. Kaya nga ako nagtatrabaho para mabuhay. Di ba? Kanina kayo na ba? Kaya nga ako nagtatrabaho, kaya nga ako nagpapakahirap para mabuhay. Pero hindi ka nabubuhay para lang magpakahirap at para lang magtrabaho. Ako. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Hindi ka nabubuhay para lang bugulin mo ang buhay mo lahat, para lang magtrabaho at magkakahirap na wala ka nang gagawin iba pa. Okay? Alam ko nyo, kaya marami po dyan. Ang iba, sa kanilang mga ari-arian, mga posisyon, matatag na katayuan sa buhay, magkaroon ng kapangyarihan, tsuklo lang, pumatay. Ito po yan. Naalala ko, mga 4 na taong ka naman siguro, ang pinang hindi na ko na ano yan, hindi na nasur yung kaso na yan. Kasalukuyan po yung eleksyon. Tumatakbo na Congressman si Congressman Agogo. Hindi na yung narinig yan, no? Sino nakakala ng Congressman Agogo? Yung banana. Tumatakbo po yun. Sa Puerto Lucia, ang number ko, leader dito sa Florida. Kung mamalakas, yung number ko na leader dito sa Florida, nawala. Kasi pagkawala ko, wala na. Hanggang ngayon, unsolved case. Hindi na ako nakita. Maraming nakaka, kasi pinagtan yung kanyang laman, itinapon sa dagat, hindi na nakita. Wala na po. Wala na balita na po. See? Yung mga ganong sistema ba, para lang manatili sa kapangyarihan. Ganyan po yung eleksyon na yun. Noon pa yan, ganyan ha. Diba? Alam po nyo, marami. May napasok po akong bahay na nakakayang maupo. No? Nakakayang maupo. Pigita mo sa paligid, puro korso na tapos na diploma. No? Ay, ito. Puro diploma. Ganyan. Para makakaya, napakataas ng mga tao yung pinasok ko. Alam mo? Minsan, may matanda rin na wala nang ginawa, mag-aral. Nakita na kayo gano'n? Matanda na, sige pa rin ang araw niya. Abay, hindi pa siya kontento. Engineer na, doktor na, abogado na. Pero nakakalungkot, sa lahat ng bahagi ng kanyang natapos, ni isa, wala siyang nagamit. Aral lang siya ng aral. Wala siya nagamit. Mahalaga lang eh, meron siya matapos. Pero ang problema, hindi niya naupuan kung ano meron siya. Naging problema. Meron po akong kilala, dalaga po siya. Dalaga. Ngayon, puro lang aral sa ibang bansa, aral lang sa ibang bansa. Hanggang sa nagkailan. Pero meron pong pinuntahan yung kanyang pag-aaral. Nagtatagpo siya ng ampunan sa kabubatan ng Tanay Rizal. Wala pang mga ganong ano yan, puro pagkabundukan niya. Yan sa tuktok, nagtatagpo siya ng ampunan. Pagkatapos yan, sinundan niya, nagtatagpo siya ng school. Elementary hanggang high school. Yan. Dalaga siya, dalaga. Yung opisina nila sa Caloocan. Buong opisina yan, sa likod, 4 na bahagi sa likod, na po, yun ang ginawang parang staff
na tuluyan mag-stop. Nako, sa likod. Sa taas, kami ang nakatira. Yan. Andun po yan. Kaya kilala ko po yan. Yung buhay na ginugol niya sa pag-aaral, gamitin niya sa bahagi ng mga proyekto na para sa Panginoon. Yun po yung tinatawag na Tanay Christian Mission. At tinuklas ko nyo yan, nakikita niyo po yan. Hanggang sa ngayon, may contact na kami. Yung dalaga po yun. Pero 93 years old na siya. Ano po? 93 anyos na siya. Ano po? Puri ng Panginoon, nasa bahagi ng kanyang buhay, marami pong nakakilala na po sa Panginoon. Marami nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Ano po? Pati yung mga angkor. Ang pagkaalam ko niya, yung lot-lot din yun, galing sa kanila. So, kilala niyo lot-lot din yun? Galing ko yan sa kanilang angkor. Matandang dalaga na yan. Eh, nung ipaalala sa kanila, kilala ko ba niyo sila, Pastor Dick? Kilala pa. Ano na yan? 90 anyos na may sabi niya, yung mga magaganda ang boses, alala niya yan. Kasi maging sa Buso-Buso, may school po sila. High school. Yung mga lugar ba, na mga bundok ng araw, tinatayo niya ng school. Andiyan, sumakanta kami dyan, pag may programa sila sa school. Sabi ko, grabe ang utak ng kapatid na ito. Nako? Hindi na siya nag-asawa para paglingkod ang kanyang buhay sa Panginoon. Wala akong panginayang. Wala akong panginayang. So, nakita po natin yung panahon na kalipas, yung panahon na wala pa po yung pandemya. Ano po? Nakita natin yung tao na bubuhay sa kanyang diskarte, pamamaraan, abilidad. Ano po? Na parang siya ang makapangyarihan sa kanyang sarili. Di ba niyo makikita yun? Takbo noon. Ano? Pero nung bumagsak ang pandemya, nakita natin lahat walang pili. At sinong dinampian, tatamaan, pati doktor, pati artista, pati pinakamayaman. Pag ikaw, sabi niya, minalas-malas ka, patay ka. Okay? Saka lang natuto ang tao na hanapin ang Diyos. Di ba? Sino biktima dito sa atin ng mga mayayaman? Marami. Marami. Ito hindi, marami niya. Mga artista, sila Victor Wood, si Claire de la Fuente, mga biktima yan. Hindi kayang sangkaan. Bagay ang kanilang mga buwan. Kaya makikita po natin, noon nabubuhay ang tao, kanyang diskarte, kanyang pamamaraan. Siya lang ang Panginoon sa kanyang sarili. Ano po? Kung ano yung oso, kung ano yung kin. Yan. Kung ano yung flavor of the month. Ano ba flavor of the month? Ngayon, hindi yung pagkain. Kung gusto mo sa sarili mo, ano ba yun? Ngayon. Kung ano yung kalakaran. Hindi pa nyo nakikita yung mga tao yung wala na kayong may pintang mukha. Dagda na tapo yan. Wala kayong makitang karat. Kahit sa mukha. Demonyo na akong tingnan. Okay? Marami po yan. Pinakikita yan. Baka makikita nyo sa YouTube. Nakikita nyo po yan. Kaya sa kanila, di ba rin ako masira ang mukha, ang katawan, ang pagkatao. Ano po? Kung ito po yung nakapanahon, nauusok. Na, ano po sila dyan? Nakakaroon doon, sabi ko, mga sana, ilayo na lang sa akin. Nakita kayo yung mga babae. Tinatatuan, dito mismo. Alam na niya yun, nakakita kayo ng gano'n. Ay wala, nag-isa lang kapatid na seryo. Kung saan masisirang bahagi ng katawan.
Doon pinadala niya. Yung ang boyfriend nito, si Roda. Pero na parang mo nang nakakita sa akin. Okay? Di ba, hindi po masira yung pagkatao? Ano? Sinasabi niya kung saan ka enjoy, kung saan ka masaya. Wala kayong paki. Di ba? Yun ang buhay. Kaya mga bahagi na magkaroon po ng pandemya, diyan po nagkaroon ng pagkakatarangkang lahat ng tao. Ano? Na hindi pala sila makapangyarihan. Mayroon pa pala. Yan. Natuto silang tumawag sa Diyos. Mga bagay na hindi nila ginagawa. Ngayon, ginagawa nila. Ang sabi ng Galatia 2:20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko kayo sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Napakahalaga po yan. Napakahalaga. Ang pananampalataya na ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kung nabubuhay ka kayo, nabubuhay ka sa pananampalataya. Huwag kang mabuhay sa nagsasagawa ng mga bagay na ginawa ng atin, Panginoong Hesus-Kristo. Hindi mo kayang gayahin yun. Ang sabi niyan, hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, si Kristo. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pagtitiwala sa panuntunan at kalooban ng ating Panginoon sa Kristo. Hindi sa atin. Yan ang hindi niya sabihin doon. Ang isang pananampalataya na nakipag-isa sa ating Panginoon sa Kristo, nananampalataya sa kanyang kamatayan, ay mayroon pong tinatawag na bagong buhay. Na yung bagong buhay na yan, patuloy po yan na nakikita na practice po natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Bagong kaisipan, bagong puso, bagong espiritu, bagong kasiyahan, bagong dabarkads. Dabarkads, hindi dati na, daan mo na. Yan, di ba? One shot muna, daan muna. Doon, nagbago ka na pare. Di ba? Meron kami ganyan ng ministeryo ko doon sana. Ako yun. Mamingino. Talagang grabe mamingino. Pero nung lang muli, ano na siya, umiwas na siya ng kamarkadan niya. Kinakantiyawan siya. Kinakantiyawan siya. Wow! Banal ka na. Banal na. Bagong dabarkas. Ano po? Andiyan po lahat yan. Bagong pananaw sa buhay. Bagong pananalita. Bagong hili. Kahit na kayo. Ay, na kayo mga pananalita doon. Minsan pagka nagulat, iba yung mga napakalman yun. Pagka na kay Kristo. Hallelujah. Then sa tanong, magulat ka lang, ay, hallelujah. Kaya hindi kaya. Naiba. Bagong hili. Bagong flavor. Hindi na yung bagong flavor. Bagong libangan. Yan. Yung kapimpin sa buo. At sinisiran mo yan. Wala pang Samuel na to. Nakaputi na yung mata. Libangan niya kasi. Baklamag yan. Tungkit. Kinukwartahan lang siya ng mga kalaro niya na walang pera. Kasi may pera siya. Baklamag yan. Tungkit. Yun ang libangan niya. Kaya nung ipatawag ako na soskitala siya, sarap ang tulog niya. Nakalabas na yung dila.
Alam ka sa sarap ng tulog. Sabi ko, ngayon, hindi mo ako pinakinggan. Hindi mo pinakinggan ang salita ng Diyos. Yung sinishare ko sa'yo. Ang tulog niya yun, tuloy-tuloy na. Patira na siya ng kat. Kumain ng lechon. Tapos, kumain ng dila ng kahoy. Kumain ng alimango. Kiri. Ganun yung madaling ginawa. Masarap eh. Di ba akala niyo mayaman, wala nang ginawa o masarap sa buhay? Kasama ni Lazaro. Meron ka na nitakdak ating mga buhay. Now, tapos sabi niya, alam natin, nagbibigay ng conviction ang banal na Espiritu sa atin. Alam mo natin yan. Kapag ang mga kasiyahan, yung mga bagay na hindi nauukol sa Diyos, mawiwas ka na. Hindi makapagbigay ng lahati sa Kanya. Mawiwas ka na. Kapag alam mo, na ang lugar na yan, andyan yung diablo, huwag ka nang pumasok. Ang nangyayari ngayon, ang karaniwan na lang yan. Pwede sa church, pwede sa lahat, pwede. Ano sabi ng 2 Timothy chapter 4, ikalawang Timoteo, chapter 4, verse 6 to 8. Sapagkat ako'y iniaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw dumating na. Nakipagbaka ako ng mabuting pakikibaka. Natapos ko na ang aking takbo. Iningatan ko ang pananampalataya. Buwan ngayon ay natataan sa akin. Nakahanda ang putong na katuwiran na binigay sa akin ng Panginoon. Natapat na ako sa araw na yaw. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman na mga naghahangad sa kanyang muling pagparito. Okay? May nakahanda po. Yan po sinasabi niya Apostol Pablo. Nako? Sa bahagi ng kanyang tinura. Alam po niya mamatay ni Apostol Pablo, matatawag na alay, anyo. Nako? Grabing pahirap ang kanyang naranasan pagkatapos bago siya pinugutan ng ulo. Nako? Yan po yung kanyang uri ng kamatayan. So, dito yung tinutulad po ni Apostol Pablo, yung kanyang buhay na tulad sa pakikipaglaban, sabi niya, pakikipagkarera. Nako? Ang sabi niya, kuskusan akong lumaban. Labing tapat ako sa pananampalataya. Kakamtan ko na ngayon yung kurona ng pagtatagumpay. Wala po siyang panghinaya sa bagay ng kanyang buhay. Sa pulong tawagin po siya ng ating Panginoon Kristo sa paglilingkod. Nako? Now, tumakbo po siya na buong konsentrasyon na marating ang hangganan ng finish line na dapat niyang takbuhin. Ang sabi sa talatang 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Sa verse 8, ang sabi niya, buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katuwiran na ibibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon, at hindi lang sa akin, kundi sa lahat din naman na mga naghahangad sa kanyang pagpapakita. Pagdating ng ating Panginoon Kristo, lahat, bawat isa sa atin tatayo. Wala pong makakaligtas diyan. Kapag ka may relasyon pa sa Panginoon, kakaroon tayo ng isa-isa, tatayo po. Lahat ng ating ginawa. Diyan mo maiisip, sayang. Dahil kung dapat gawin, hindi ko ginawa. See?
Magsusulit po tayo sa panahon na kung saan simula makilala at magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Kristo. Doon ka magsusulit, magsisimula. Lahat ng iyong ginawang masama at mabuti bilang anak ng Diyos, isusulit mo yun sa ating Panginoong Kristo. Nakakaya kapag ang dami mong ginawa, kukunting mabuti. Anak ka ng Diyos. Tapos ang dami. Lahat ng bansa, nandiyan na, ng mga banal. Parang nagsasanay-sanay ka, parang nakalagay sa screen, nakikita lang yung pinikilos mo. Anak ka ng Diyos, ang dami nanonood. Hindi na nakakaya. No? Pero kung marami kang mabuting gawa, sabi niya Apostol Pablo, ang Panginoon mismo ang magpupuro na, maglalagay ng puro na sa akin. Nako? Now, 1 Corinthians chapter 3, verse 13 to 15. Ang gawa ng bawat isa ay mahahayag sapagkat ang araw ang magsasaysay sapagkat sa pamamagitan ng apoy na inihayag at ang apoy rin ang susubo sa gawa ng bawat isa kung ano yaon. Kung ang gawa ng sinaman ay manatili sa kanyang itinayo, sa ibabaw niya siya ay tatanggap ng kagantihan. Kung ang gawa ng sinaman ay masusunog, ay malulubi siya, ngunit siya ay sa kanyang sarili ay mariligtas. Ganyan ay tulad sa pamamagitan ng apoy. Malalim, ganito. Once na isa-isa tayong tatayo, bawat bahagi ng ating mga gawa, ay sinasabi diyan, mayroong filter. Apoy. Ganaan sa apoy. Habang nagsasaysay ka, mayroon kong tinatawag na filter o apoy na sinasabi nito, nag-filter ng ating mga gawa. Kung ito matulog, ibig sabihin, ginawa mo lang ito na wala sa loob mo. Okay? Ibig sabihin, baka nagsisimba ka lang. Kasi ano ako, isa ako sa church sa ganyan. Isa ako sa hindi yun. Kaya ka nandito, gusto mong makipagtagpo sa bahagi ng ating Panginoon sa Kristo. Sambahin siya sa Espiritu at Pagtuwanan. Hindi ba pinapagtupan mo lang sa bahagi ng iyong katungkulan ng iyong posisyon? Yun. Kaya, mayroon pong salaan sa bahagi ng ating sinasaysay, pagharap natin sa Panginoon. Nasabi yan, may apoy, pinipilter ng apoy. Then kapag ka naging abo, lahat ng yan, baliwala. Pero kapag ka nakita, naging dalisay, matulad ng ginto, na nasa bato, naging dalisay, ang sabi diyan, tatanggap ka ng gantimpalang puto sa ating Panginoon Kristo. See? Yun ko. Nakita po nyo, mayroon doon sa television, pinakita ko yan, sa Olympic. Mayroon po yan sa Olympic na isang athlete. Kasama siya sa tatakbo. Pero halos hindi pa nangangalahati. Bigla siyang napaupo. Napaluhod. Pag doon niyang ganyan, hindi na niya maiangat. Hindi niya matakbo yung kanya mga paa. Nag-cramps. Inabot siya ng cramps. Sino nakapano dito? Hindi na niya may takbo yung kanyang sarili. Meron lumapit sa kanya para dalhin siya sa tabi. No? Pero hindi siya pumayag. Unti-unti, inaakay siya, tumatakbo siya, isang paa lang, patalon-talon. Hanggang sa marating niya, yung mga kasama niya, nagpapahinga na, pero siya sinikap niya. Hanggang sa marating niya yung kanyang finish line. Okay? Nung tanongin siya, bakit hindi niya ka na lang tumabi?
Bakit itinuloy mo pa? Ang sabi niya, hindi ako tumatakbo sa aking sarili. Okay? Tumatakbo ako para sa aking bayan na siyang naglagay sa akin. Nakuha niyo? Hindi tayo nandito para sa sarili natin. Hindi tayo tumatakbo, hindi tayo gumagawa ng mabuti para sa sarili natin. Lahat, ang sabi ng 1 Corinthians chapter 10, verse 21, whether you eat or drink or whatever you do, ano man ang ginagawa mo, gawin mo lahat sa ikalagwalhati ng Diyos, hindi sa iyo. Sa ikalagwalhati ng Diyos. Kisyo, kumakain ka. Kisyo, ano man ang ginagawa mo, gawin mo lahat sa ikalagwalhati ng Diyos. Okay? Naalala ko, ulit. Mayroon kong Japanese, na sundalo. May katungkulan ko siya. Iniwan ko siya dyan sa Mindoro. Nalala niyan, Onoda, struggler. Sino nakakala nito? Si Onoda. Wala. Okay. Struggler po siya. Andiyan ko siya iniwan, kanilang pinakakumandang. Ako, sabi, babalikan ka namin. Naiwan po silang tatlo, may dalawa siyang tauhan. Lumipas na ang maraming taon, mabot na ng mga kulang-kulang 40 years. Nako, sa isip niya, limbaan pa rin. Pag nakakakita siya ng mga barko, nakakatanaw siya ng lumilipad na aeroplano, nagtatago siya, namatay na yung kanyang dalawang kasama. No? Namatay na. Nilitingnan lang niya doon sa malapit sa amon nila, tinataguan. Pagka nakakita siya ng tao, tumatakbo siya. Then, may nakapagsabi na mayroong hapon na nandiyan na nagtatago kanya sa pagubatan ng Mindoro. Nakarating ito mismo sa Japan. No? Nung malaman na mayroon pala doon, natuntun, na mayroon silang inilagay na talagang ano dyan, no? Nagpadala ng tinatawan ng Japan para punta siya at kausapin. Noong mismo na, ang tinatawan ng Japan, ang pumunta doon, tumausap sa kanya, saka siya sumuko. Pati yung kanyang samurai, sinuko niya. Kay Marcos, anong kaya ni Marcos no? No. Alam po niyo kung ano ang naging bahagi ng tao nito? Nung umuwi po siya sa Japan, yung bahagi ng pagsalubong sa kanya dahil pang isang hari. Nagbigay ang Japan, hindi ko alam kung ilang milyon para sa kanya. Nako? Ando pa rin yung ilang mga miyembro ng kanyang pamilya. Matagal na. Naging espesyal po ang tao nito dahil sa bahagi ng kanyang katapatan sa kanyang bansa. Yan po si Onoda. Tanawin po yan. Na kahit wala na po yung bahagi ng bigmaan na natili siya ron sa bahagi na kung saan iniwan po siya sa pangakong siya ibabalikan. Now, mga minamahal, alam po ninyo, mga posisyon po natin, lahat kayo meron yan. Naman ninyo. Nung tanggapin mo pa ng Kristo, ang sabi diyan, anak ka na ng Diyos. Yung pagiging anak mo ng Diyos. Okay lang ngayon sa inyo, mga magulang. May mga anak kayo dyan. Makatay-matay ka na sa trabaho, tampak na yung hugasan, tampak na lahat ng labahan. Pero okay lang, ikaw lang lahat gagawa. Okay lang yan. May mga anak kayo dyan. Pag damag-damag, hindi lang samantala. Diba? Ano sa kalagay nyo? Since na maging anak ka ng Diyos, mayroon po tayong kanya-kanya na tungkulin na maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Alagad, tagasunod ng ating Panginoon Kristo. Asan ang presensya mo? Asan ang presensya mo sa panahon na kung saan nakikita mo? Andiyan sa bayan mo.
kalat. Alam ko ninyo, sasabihin nyo, Pastor, faith naman may pananampalataya naman sa Panginoon. Ha? Ito natin niliwanagin. Total, tinanggap ko naman Panginoon, ligtas na ako. Okay na yun? Kalma ka na doon. Sapat na ba sa'yo yun? Nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon, ligtas ka na. Hindi mo inisip kung anong katungkulan mo, pinanganak ng Diyos. Wala ka bang pinanghihinayangan doon? Sa bago ng buhay mo at kaugnayan sa ating Panginoon Kristo. Kaya ang sabi ni Santiago 2:17-18, faith without work is dead. Iwala kayo doon? Ang pananampalataya walang gawa. Patay. Ano ibig sabihin nun? Yes, ligtas ka! Pero ano ang bahagi ng kalwa ng iyong pananampalataya tinanggap na kaligtasan? Anong kalwa? Anong demonstrasyon ng sinasabi mong pananampalataya na naligtas ka? Kaya sinasabi dito ni Santiago, ang sabi niya ganyan, pakita mo yung pananampalataya mo walang gawa. Santiago 2:18, at ipakikita ko sa iyo ang pananampalataya ko na may kalakip na gawa. Okay? Hindi ka titigil, hindi ka naka-period na tinanggap mo lang ang Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Mayroon kang responsibilidad bilang anak ng Diyos. Yan ang sinasabi ko, pagdating pag-harap mo doon, anong sasabihin mo sa Panginoon? Sayang eh. Hindi kasi ako eh. You lose. Wala. Anong klase ka mana? Anong klase ka mana? Tandaan mo natin, ang pagiging anak mo bilang siyang anak ng Diyos, hindi po mahalaga yung posisyon. Mahalaga yung presensya mo na pumipilos ka sa bagay ng pagiging anak ng Diyos. Tupak natin. Ang pananampalataya mo, pag walang kalakip na paglilingkuran at gawa, parang ingay lang. Ingay lang. Yes, ligtas ka. Yan sinasabi ng talata kanina. Yung sa ano. Masusunod lahat. Ano mang invest mo, natupok lahat. Nakatakbo ka sa labas. Ligtas ka. Yun lang. Ligtas ka. May pananampalataya, tinanggap mo si Kristo. Pero ano ang gawa mo? Totoo ba sa tunay mo? Na wala akong panghinayaan. Kapag ka umarap tayo sa Panginoon, dumating na yun talagang takal sa iyo na wala ka nang may dadagdag ka. Ano ang magiging bahagi natin bilang anak ng Diyos? Ito? O rin pa ang Panginoon. Tayo ko'y nanalangin. Habang gano'n, salamat po. O rin pa Diyos. Salamat po sa katotohanan na itong tinagkapag na makita na ang Panginoon ang pinakapunto na nais mo po sa bawat isa sa aming bilang mga anak po. Pagalawin mo ito kami. Mauna po sa loob ng aming sambahayan sa paligid sa lahat ng aming kakilala. Tulungan mo kami na maging malakas sa loob, maging matapang sapagkat buhay ang Diyos namin pinaglilingkuran. Salamat po. Purihin ka Diyos. Tinataas namin naman sa kapurihan ng kahalan na Kristo. Amen.